Simon, anak ni Juan. Di ba? Anak siya ni Juan. Si Simon. Ito ang kanyang pangalan. Pinalitan niya ng Pedro na ang ibig sabihin ay bato. Alam mo, Kuya Min, sabi nga ni Kuya Ben kanina, may inihahambing ang ating Panginoon doon sa kanilang kinakain ng kanyang mga alagad. Mahal mo ba ako kaysa sa mga ito? Bakit? Dahil ang misyong ibibigay kay Pedro ay higit na mahalaga sa mga pagkain na tinuturo ng Panginoon. Pero, marami sa mga nangangaral ngayon, katulad nga ng sabi ni Kuya Joe, na ipinagpapalit yung pagkain kaysa doon sa kanilang pangangaral. Doon matidistinguish mo ngayon at malalaman mo kung sino ang nangangaral na ipinahihigit yung pagkain sa pamamagitan ng pera to. Kuya Min, no? Hindi doon sa yung talagang tunay na pagkain lang. Kundi yung pagkain na ipakain mo, yung mga salita ng Diyos, yung mga aral ng Diyos, yung nilalaman ng salita ng Diyos na dapat matutunan ng mga bagong Kristiyanong mananampalataya. Ito'y tungkulin niya na siya ang mamuno sa 11 natitira, na siyang mamuno sa kanila. Siyang kikilalanin na unang puno ng iglesia ng Diyos na kanyang itinayo. Isinaysay na kanina ni Kuya alam mo, mga ginigiliw naming taga-pakinig, yung pangangalaga ng mga alagad ng Diyos, ihulog na natin ngayon sa mga kaparian, ay hindi biro-biro. Sa larangan ng politika, nakikisali sila. Sa larangan ng pamumuhay ng mga tao, nakikisalamuha sila. Bakit? Dahil gusto nilang tuparin ang itinakdang tungkulin sa kanila ng Diyos. Sukdang ito'y kanilang ikamatay, ipagdusa kung maaari lamang. Ito'y kanilang susungin. Kaya nga kapag mayroong mga tao na mga nasasakupan ng kanilang parokya o ng mismong kapulungan ng sa ating sambayang Pilipino, sila'y umaangal, nakikialam, dahil gusto nilang pangalagaan yung mga tupang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kung minsan pinagkakamalan ng gobyerno, bakit daw nakikialam yung mga kaparian? Dahil may separation ng state at ng religion. Hindi po. Hindi mo pwedeng hihiwalay sa larangan ng pakikibaka, lalo't sa pangangalaga ng ipinagkatiwala ng Diyos sa mga alagad niya sa kanyang iglesia. Sapagkat itong sinasakupan ng gobyernong ito ay siya rin tupang inaalagaan ng sambahayan ng Diyos. Kaya hindi po natin sila pwedeng sisigaw. Hindi pwede natin silang itakwil o usgahan sapagkat tungkulin lamang nila ang kanilang ginagampanan. Kaya nga nakakatuwa naalaala ko tuloy si Cardinal Sin. Maraming bumabatikos dyan. Maraming tumiligsa dyan. Pero nang dahil sa kanya,
ay nagkakaroon ng kapayapaan ang mga tupang inaalagaan niya na ang sambayan ng Pilipinas. Ito'y isang tunay na alagad ng Diyos na tinupad ang kanyang tungkulin, pinangangalagaan ang ipinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Kahit na ano pang tuligsa, kahit na ano pang batikos, ay hindi niya pinakinggan, lalo't higit niyang pinakikinggan ang utos ng Diyos, ang tungkuling ibinigay ng Diyos sa Kanya. Sana sa ating pagtupad, hindi lamang bilang tayo ay membro ng katawang mistiko ni Kristo, sana maipagtanggol din natin ang kinasasapian natin religion, ang Iglesia Katolika na itinayo ng Panginoon. Walang iba, hindi marami, kundi isa lang. At ito'y itinayo sa batong si Pedro. At doon ngayon ang pinangangalagaan ng unang Papa hanggang ngayon kay Pope Benedict XVI ay walang patid ang kanyang Papa. Ang kauna-unahang Papa ay pagtatalaga kay Pedro sa talatang binasa mo, Kuya Min. Ito ang kauna-unahang pagtatalaga ng Panginoong Diyos dahil siya'y aakyat na sa langit at ipinagkatiwala sa kaniyang unang Papa, si Pedro. Kaya nga, kapag tayo ay may bagong Papa na pumapalit, ang binabasang Ebanghelyo ay ang talatang binasa mo, Kuya Men. Amen. Yan ho ang paliwanag ng ating mga kasama dito. Dito sa bandang huli, paki-follow up lang ho natin ito. Ang sabi nga ho rito, tandaan mo nung kabataan mo pa, ikaw ang nagbibihis sa iyong sarili at lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iunat mo ang iyong kamay at iba ang magbibihis sa iyo at dadalhin ka kung saan mo ibig. Sinabi ito niya upang ipakilala kung paano mamamatay si Pedro at sa gayoy mapapangaralan niya ang Diyos. Dito ho nakita natin dito na ang lahat pala ay magkakaroon ng hangganan. Pero ang mahalaga rito, yung kung papaano mo tinugon yung kagustuhan ng Diyos na ikaw ay maging kasangkapan upang mabigyan ng aral itong mga taong ito at mapakain ito ng mga salita ng Diyos itong mga taong nakapaligid sa atin. Malaking responsibilidad lang pala ito natin bilang Kristiyano, ang tayo'y yung mga taong nakapaligid sa atin, mabigyan natin ng aral ng tungkol sa Diyos. Ito ho'y sinasabi, sapagkat once ang isang tao'y namatay na, wala na. Hindi ka na makakapaglingkod. Ano masasabi ko, Kuya Ben, dito? Pagdating kasi ng punto na wala ka nang magagawa, ibig sabihin ano pa? Ito'y kasing nakasulat na ito, Kuya Men, Kuya Bert. Ito yung isang katotohanan na hindi mo may iwasan Napakalinaw nito na sa sandaling ipikat mo at iunat mo ang iyong mga kamay, wala na. Kahit na anong gawin mo pa, o kahit na pagpilitan mo pa, pero wag na dun sa iunat yung namatay, hindi Doon na lang sa ikaw ay nasa balig na ng karamdaman. Na yung kahit na ayaw mong kainin, ibinibigay, pagpipilitan na sa'yo At yung gusto mong gawin, hindi ka na makagalaw. Yung gusto mong ipadama yung pagmamahal mo doon sa iba, hindi mo na magawa. Ito yung isang masakit na katotohanan. Na kahit na ayaw mong dalhin sa ospital, kasi may mga pagkakataon na ako, halimbawa tulad ko, pag may nararamdaman ako, pinipilit ako ng aking ng misis ko, ng aking mga anak, dahil dalhin ka namin sa ospital. Kahit ayaw mo, pag ikaw ay mahina na, wala kang magagawa. Kung saan nila gusto, sila na ang masusunod. Pero sa isang katotohanan na magaganap sa buhay po natin, yung tinatawag nating paghahanda. Ito yung nangyayari ngayon sa mga simbahan Yung Advent season tayo Yung lahat ng preparasyon. Ang problema, yung iba nga naghahanda sila, iba ang inihahanda. Hindi yung kanilang pangkaluluwa, kundi ang pinaghahandaan nila, yung buhay dito sa lupa. Amen. Marami nito, kuya Ang problema, pag namatay, wala din. Mayroon akong isang kilala, napakayaman, nakala niya kaya niyang bilhin ng lahat.
at kaya niyang ang buhay niya madugtungan sa pamamagitan ng kanyang yaman, abay namatay din.